Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida na si Rent Faye na, isang matapang na manlalakbay na pumasok sa isang mapanganib na dungeon. Pagkapasok niya rito ay laking gulat niya nang makatagpo siya ng isang nakagigimbal na halimaw. Bukod sa nakakatakot ang itsura ng halimaw ay halatang napakamapangyarihan din ito dahil makikitang may isang bibig pa ito sa loob ng kanyang bibig nang umatungal ito ng sobrang lakas. Para kay Rent ay wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa kung ano ang nasa harapan niya ngayon kung saan nakatitiyak siyang hindi siya bubuhayin nito. Dahan-dahang lumapit ang halimaw sa ating bida kaya hindi nito mapigilan ang manginig sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwalang nangyayari ito sa kanya dahil ang akala niya ay magiging isa siyang mithril class na adventurer balang araw. Ngunit mahihirapan yata siyang abutin ang pangarap niya dahil yumuko ang halimaw at sinimulan siya nitong kainin. Kalaunan, laking gulat ni Rent nang mapag-alamang buhay pa pala siya ngunit ang mas ikinagulat niya talaga ay nang mapagtantong isa na siyang kalansay. Binabagabag si Rent ng pag-aalinlangan sa kanyang masalimuot na sinapit kung saan tumatanggi siyang tanggapin ang mapait na realidad na isa na siyang kalansay. Sa pagtingin sa nakaraan, ipinapakita nito ang panahong buo at may laman pa ang katawan ng pangunahing tauhan sa ating kwento. Wala itong kaalam-alam sa kung ano ang mangyayari sa kanya kaya punong-puno ito ng optimismo na simulan ang panibagong araw ng kanyang buhay bilang adventurer. Maagang gumigising ang ating bida at karaniwan na ito para sa mga adventurer na kagaya niya ngunit naiisip niya kung gaano kaswerte ng mga mayayamang maharlika at scholar sa kanilang lipunan sa kadahilanang maaari silang matulog buong maghapon. Ngunit ang paggising niya ng maaga ay isa lamang sa magiging pinakamaliit niyang problema at ipinaliwanag niyang siya ay isang manlalakbay na may mababang ranggo na bronze class. Bukod pa dito ay ipinanganak at lumaki siya sa isang napakaliit na bayan, sa sobrang liit ay hindi ito nakalagay sa mapa at naglalakbay siya rito upang makakuha ng trabaho. Ang mga trabahong ito ay ipinagkaloob ng Adventurers Guild at binibigay base sa tiyak na kakayahan at ranggo ng isang adventurer. Marahil ay ginagawa ng guild ito upang hindi magkagulo at mapahamak ang mga mangmang na adventurers o di kaya'y mapaslang o maging isang kalansay. Maraming mga trabahong nakapaskil sa guild ang pwedeng makuha, mula sa kamangha-manghang tagapuksa ng mga halimaw hanggang sa nakakabagot na pangangalap ng mga materyales. Nilapitan si Rent ng kanyang mga kaibigan at kinamusta siya ng mga ito at ipinaliwanag ng ating bida na wala ng magandang trabaho kaya pupunta na lang siya sa labyrinth na tinatawag na The Moon's Reflection. Hindi maunawaan ng mga tamad niyang kaibigan kung paano nagagawa ni Rent na magtrabaho ng husto at nagpaalam na ang mga ito sa kanya. Isinalaysay ng ating bida na habang karamihan sa mga adventurers ay nanaising sumama sa pangkat ng ibang manlalakbay ngunit si Rent ay mas pinili na manatiling mag-isa. Hindi ito dahil sa kakaibang rason o anuman tulad ng isang pagiging tipong astig na lone wolf, bagkus sa simpleng dahilan lamang na hindi talaga siya magaling. Si Rent ay 10 taon nang nakikipagsapalaran bilang isang manlalakbay ngunit nananatiling bronze pa rin ang kanyang ranggo kung saan pangalawa ito sa pinakamababang ranggo. Kumikita siya ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kagamitan mula sa mga trabahong maingat niyang tinatanggap ngunit napakakuripot niyang tao. Namumuhay si Rent sa isang nakakabagot na buhay habang sinusubukang maging maingat sa bawat pagkilos na kanyang ginagawa. Ngunit, sa pagkakataong ito ay talagang nagkamali si Rent sa kadahilanang makikita natin siya na diretsyong pumasok sa isang labyrinth na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang dungeon na ito ay hindi pa masusing nagalugad ng mga dalubhasa at tila inabandona na lang at lubos na ikinagulat ni Rent nang makatuklas siya ng isang lihim na lagusan. Para kay Rent ay isa itong kamanghamanghang pagtuklas dahil malamang siya ang unang taong nakadiskubre nito kaya itinapon niya sa hangin ang kanyang pagiging maingat na tao at sinimulang galugarin ang lugar. Sa kanyang paglilibot sa lugar ay nakatitiyak siyang hindi pa ito napuntahan ng tao maliban sa kanya kaya umasa itong makakahanap siya ng mga kamanghamanghang sandata. Nasasabik si Rent nang mapagtanto niyang maaari siyang makatanggap ng maliit na yaman sa pamamagitan lamang ng pag-uulat ng balitang ito sa guild. Sa puntong ito, si Rent ay masyado ng tanga upang mapansin ang mga maliwanag na senyales na ang lugar na ito ay lubhang napakadelikado kung saan niya matatagpuan ang kanyang kamatayan. Muli nating pinapanood si Rent habang nakaharap siya sa bagay na ito na tinatawag niyang dragon at tinitiyak niyang ito na yata ang pinakadakila sa lahat ng halimaw. Ayon sa alamat, may iba't ibang anyo ang mga dragon at ang ilan sa kanila ay lubhang napakalaki kaysa sa mga karaniwang dragon at malamang ang dragon na nasa harap ngayon ni Rent ang tinutukoy ng alamat dahil tila nasa pinakatuktok na ng ebolusyon ang anyo nito.
Ang matinding presyon na inilabas ng nakagigimbal na halimaw na ito ay sapat na upang umigting ang buong katawan ng ating bida, kung saan agad niyang napagtanto na wala siyang ibabatbat laban sa dragon na ito. Mabalik sa kasalukuyan, nang magkamalay si Rent ay nagtataka siya kung paanong buhay pa rin siya matapos lapain ng halimaw. Isang malupit na katotohanan ang humagupit kay Rent at nagsimula na siyang mag-isip kung buhay ba talaga siya o patay na, gayong isa na lang siyang kalansay. Si Rent ngayon ay isa ng immortal na halimaw na kilala rin sa tawag na undead skeleton. Tama, astig nga ito sa pandinig ngunit madali lang siyang mapuksa ng isang obispo o pari gamit ang kanilang purification magic sa kadahilanan na ang mga undead na kagaya niya ay hindi nararapat sa mundo ng mga tao. Habang nalilito si Rent sa mga nangyayari ay lalong dumami ang mga iniisip ng lalaki sa kabila ng kawalan niya ng utak, at nagsimula uli siyang magtaka kung buhay ba talaga siya. May kamalayan pa rin siya at may mga alaala rin kaya marahil nga ay buhay talaga siya kahit papaano. Dahil nahihirapang sagutin ang mga katanungan ay nagpa siya si Rent na bumalik na lang sa nayon ngunit agad niyang napagtanto na kapag ginawa niya yun ay mapapahamak siya dahil maaari siyang hulihin ng mga tao at tapusin. Ayaw niya pang mamaalam sa mundo ngunit naguguluhan pa rin siya sa kanyang sarili nang sinimulan niyang tanungin muli ang kanyang pag-iiral. Sa huli ay nagpa siya si Ren na deadmahin na lang ang kanyang mga problema at umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Habang siya ay papaalis ay kanyang pinapaliwanag ang mga misteryo ng labyrinth na walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nagmula o paano sila gumagana. Maraming kayamanan sa buong mundo na sa loob ng dungeon matatagpuan subalit napapaligiran ng mga halimaw ang bawat sulok nito. Habang abala ang lahat sa bagong labyrinth na tinatawag na The New Moon ay naisip ni Rent na baka may solo adventurer na gaya niya ang mapapadpad sa dungeon na ito sa mga susunod na araw. Balak ni Rent na humingi ng payo sa kanila tungkol sa kanyang sitwasyon ngunit agad niyang napagtanto na dapat niya munang matutunang magsalita ng walang dila. Sa sandaling iyon, isang totoong halimaw na kalansay ang biglang nagpakita kay Rent kaya naghanda siya upang labanan ang kanyang kakambal. Ni hindi nga siya makakilos ng maayos dahil nabibigatan siya sa sarili niyang katawan kung saan ay nakatitiyak siyang may kinalaman ito sa kawalan niya ng kalamnan at iba pang mga bagay na may ugnayan sa mga undead. Masyado na siyang mahina noong tao pa siya ngunit para sa kanya ay mas lalo pa itong lumala ngayon. Kahit ang simpleng pag-angat ng kanyang espada ay di niya na magawa. Lubha itong ikinabahala ni Rent dahil siya ay lubos na walang kalaban-laban ngunit ang kalansay na nais siyang salakayin ay mas malala pa pala sa kanya. Napagtanto ni Rent na hindi siya makakagamit ng mga magagarbong techniques gamit ang kanyang espada sa kadahilan ng isa na lang siyang bungkos ng mga pinagtagpi-tagping mga buto ngunit kanyang naisip na baka nakakagamit pa rin siya ng spirit energy. Sa kabutihang palad ay gumana naman ito kahit hindi na siya isang totoong tao at kanya itong ginamit upang madagdagan ang kanyang mga pisikal na kakayahan. Dahil sa pagtaas ng antas ng kanyang puwersang pang-atake ay lubhang winasak ni Rent ang bungo ng kanyang katunggali ngunit nagulat siya nang biglang lumiwanag ang kalansay. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari ngunit naisip niya na baka bumalik sa kanya ang spirit energy na kanyang ginamit. Naalala ni Rent ang mga sinabi ng kaibigan niyang si Lorraine noong ipinaliwanag ng babae sa kanya ang dalawang mahahalagang bagay tungkol sa mga halimaw. Ayon sa babae ay may kamanghamanghang katangian ang mga halimaw at sa tulong ng panahon at karanasan ay nag-e-evolve sila tungo sa mas mataas na uri ng nilalang. Bagaman nangyayari din ito sa mga tao dahil umuusad rin sila sa tulong ng pagsasanay ngunit ang mga halimaw ay nasa ibang antas na ng pag-iiral. Upang mas lubos na maunawaan ni Rent ang mga sinasabi ni Lorraine ay ginamit ng babae ang mga kalansay bilang halimbawa. Kadalasan, ang mga kalansay ay mananatiling kalansay lamang ngunit sa mga bihirang pagkakataon may isang pambihirang bagay ang nangyayari. Mula sa pagiging kalansay ay nag-e-evolve sila sa pagiging ghoul o aswang at ang pangyayaring ito ay kilala sa tawag na existential evolution. Dahil dito ay nagkaroon ng ideya si Rent at naisip niya na ang mga ghoul ay mga undead din tulad niya ngunit medyo nahahawig sila sa mga tao sapagkat may mga laman din sila gaya ng mga tao. Kung totoong magiging ghoul nga siya kung sakali edi ang kailangan niya nalang gawin ay magsuot ng mga damit at maskara upang ikubli ang kanyang itsura at makabalik na sa bayan nang hindi nakakapanakot ng mga tao. Dahil sa kaalamang ito ay nadagdagan ang pag-asa ni Rent na makabalik sa kanyang tahanan sa bayan ng Maalt kaya nangako siya sa kanyang sarili na tatalunin niya ang mga halimaw sa labyrinth at maging isang ganap na ghoul. Kinagabihan sa bayan, makikita ang kaibigan ni Rent na tila nalulungkot dahil hindi sumipot ang lalaki sa kanilang hapunan kaya't nagpa siya ito na magluluto na lang ng pagkain para sa kanyang sarili.
Sa loob ng dungeon, makikita natin si Rent na masigasig na ginagawa ang kanyang misyon kung saan nakatalo na siya ng 5 halimaw na mga kalansay. Paunti-unti na ring nadadagdagan ang kanyang lakas at kanyang nalaman na maaari siyang pagalingin ng liwanag na nagmumula sa kanyang mga kalaban at dahil dito ay nakakagamit na siya ng spirit energy habang nakikipaglaban. Nagpa siya si Rent na maghanap ng mas malalakas na mga halimaw kung saan nakatagpo siya ng isang agwadong slime sa loob ng dungeon. Bagaman tinuturing ang mga slime bilang mga mahihinang halimaw ay hindi sila dapat minamaliit sapagkat ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gaanong mabisa laban sa mga nilalang na ito. Subalit walang kakayahan si Rent na gumamit ng mapaminsalang magic at sa halip ang kaya niya lang gawin ay lumikha ng apoy. Gayunpaman ay hindi ito angkop sa pakikipaglaban sa halimaw na ito kaya naisip niyang aatakehin niya na lang ito gamit ang kanyang espada. May 2 paraan lang upang talunin ang slime at ito ay sa pamamagitan ng pagtuhog sa pinakagitna nito o di kaya'y sa pagwasak nito hanggang sa hindi na ito makapag-regenerate. Matapos mailagan ang atake ng slime ay agad siyang nag-counter-attack kung saan nagulat siya nang matagumpay niya itong nawasak. Inamin niya naman na sinuwerte lang siya sa kanyang atake nang tamaan niya ang core ng slime at sa kanya kinuha ang isang magic stone bilang kanyang premyo. Pagkatapos ay tinipon niya ang mga likido ng slime upang ibenta ito sa hinaharap dahil ginagamit ito ng mga babae bilang pangpaganda ng kanilang kutis. Sa guild, pinag-usapan ng 2 adventurer ang tungkol sa isang babaeng newbie na naghahanap ng partidong masasalihan. Dahil pahirapan ang pagtanggap sa mga newbie ay naisip ni Sheila na itanong kay Rent ang tungkol dito ngunit kamakailan lang ay hindi pa ito nagpapakita sa kanila. Dahil kapos sa pera at kasanayan ang newbie ay inimungkahi ng guild member na pumunta na lang muna siya sa isang labyrinth upang makakalap ng mga pagkukunan at karanasan. Samantala sa loob ng dungeon, napagtanto ni Rent na hindi siya nakakaramdam ng antok o gutom na kung saan ay ayos lang sa kanya sapagkat lahat ng kakainin niya ay lulusot lang sa pagitan ng kanyang mga buto. Ilang oras na rin siyang nakikipaglaban kung saan naging malinaw sa kanya na matatagalan pa bago mangyari sa kanya ang existential evolution na binanggit ni Lorraine. Gayunman ay bumalik na ang kanyang mga pisikal na kakayahan at nakakagamit na rin siya ng mana ngunit ang mas nakakagulat ay nakakagamit pa rin siya ng divinity sa kabila ng kanyang pagiging undead. Ang divinity energy ay hindi lang nagagamit sa pagpapagaling ng mga sugat at sakit, napapalinis rin ito ang isang maruming tubig at pansamantalang napapahinto nito ang pagkapanis ng isang pagkain. Ginamit ni Rent ang divinity sa tinapay upang panatilihin itong sariwa sa loob ng 3 araw kung saan umaasa siyang magkaroon ng normal na katawan upang makakain ng tinapay. Ngunit sa ngayon ay itutuon niya na muna ang kanyang atensyon sa kanyang layunin at iniisip niya kung ilang halimaw kaya ang kaya niyang harapin ng sabay-sabay. Si Rent ay isang napakakonserbatibong lalaki kaya nagdesisyon siya na kung makakatagpo siya ng higit pa sa 4 na mga halimaw ay agad siyang tatakbo. Malabo para sa kanya ang makatagpo ng higit pa sa 5 mga halimaw sa loob ng isang napakababang antas ng labyrinth ngunit kung mangyari iyon ay nakatitiyak si Rent na iyon na ang kanyang magiging katapusan. Nalulungkot si Rent para sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahina kahit na siya ay 10 taon ng adventurer at bukod dito ay 20 taon na rin siyang nagtitraining. Bagaman may mga mahahalagang abilidad si Ren gaya ng mana o magic, divinity at spirit energy at kahit nga ang mga may matataas na ranggong adventurer ay bihirang magkaroon ng 3 enerhiyang nabanggit, ngunit hiniling ni Rent na sana ay magkaroon man lang siya ng kahit isang napakalakas na kapangyarihan. Karaniwan na sa mga taong katulad niyang hindi nababagay maging adventurer ang huminto na sa kanilang ginagawa ngunit si Rent ay araw-araw siyang nag-ensayo na walang palya upang matupad ang kanyang pangarap. Kasama pa nga ni Rent ang kanyang kaibigang si Lorraine upang ituro sa kanya ang tungkol sa mga halimaw at magic. Patuloy na nagsusumikap si Rent upang abutin ang kanyang minimithi na maging isang mithril class adventurer. Ito ang pinakamataas na ranggo sa lahat at kahit ang mga pinagpalang tao ay hindi basta-basta nakakarating sa ranggo na ito nang hindi nahihirapan. Sa ranggo na ito ay dito mo matatagpuan ang mga taong nakaligtas na ng mga bansa at iba pang mga kawang-gawang may malaking ambag sa pag-unlad ng isang komunidad. Determinado si Rent na maging isa sa kanila at kahit ang pagiging kalansay niya ay hindi siya mapipigilan na abutin ang kanyang mataas na pangarap. Muling nakipaglaban si Rent sa mga halimaw na kalansay kung saan isa-isa niya itong pinatumba at nagtataka siya kung mas lumakas na ba siya kumpara noong siya ay isang tao pa. Sa huli ay nakatagpo uli siya ng isa pang slime na madali lang niyang tinalo kung saan ay nakatitiyak siyang palakas nga siya ng palakas. Kinolekta ni Rent ang likido ng slime ngunit napatigil siya nang bigla siyang balutin ng liwanag na nagmumula rito ngunit kumpara sa mga nauna ay ibang-iba ito dahil bigla na lang nagbago ang kanyang buong katawan.
Nagsimulang mabuo ang mga kalamnan sa bawat bahagi ng kanyang katawan at lumabas ang napakaraming buhok sa kanyang anit. Agad naman itong sinundan ng pagkakaroon niya ng balat at dalawang mata at nang matapos na ang proseso ay nakapagpalabas rin siya ng mga ingay at ungol mula sa kanyang bibig at si Rent ay matagumpay na nag-evolve sa pagiging isang ghoul. Gayunpaman ay mukha nga lang siyang isang nakakatakot na natutuyong bangkay ngunit masaya pa rin si Rent dahil sa wakas ay may laman na rin siya. Para sa kanya ay isa itong napakalaking hakbang patungo sa tamang direksyon ng kanyang layunin at naisip niya na kapag patuloy lang siyang magsisikap ay magiging isa rin siyang high-ranking na undead o baka nga isang vampira ngayong may laman na siya. Muling sinubukan ni Rent ang kanyang boses ngunit isang atungal lang ang lumalabas mula rito kaya muli niya itong sinubukan hanggang sa nagawa niyang magsabi ng kamusta at magandang umaga. Subalit para siyang nakakatakot na zombie sa tunog ng kanyang boses kaya naisip ni Rent na kailangan niya lang magsanay sa pagsasalita. Sa pagpapatuloy ng ating recap, makikita natin si Rent na nakikipaglaban sa mga goblins. Ang mga goblin na ito ay lubhang mapanganib lalo na kapag sila ay marami ngunit ginamit ni Rent ang layout ng dungeon upang ikulong ang ilan pang mga goblins. Dahil may mga kalamnan na si Rent ay nakakakilos na rin siya ng maayos kumpara noong isa lang siyang bungkos ng mga buto. Ngunit ang mas nakakagulat, mas lalo pang tumaas ang mana, divinity at spirit energy ng ating bida. Palakas ng palakas ang ating bida dahil hindi lang ang kanyang katawan ang kaya niyang palakasin kundi pati na rin ang kanyang espada kung saan madali niyang napugutan ng ulo ang mga halimaw at naisip niya kung mas lumakas na nga ba siya kumpara noong siya ay tao pa. Pagkatapos ay nakarinig si Rent na tila may naglalaban mula sa di kalayuan at nang sumilip siya ay ito pala ang babaeng nagpunta kanina sa guild. Nakikipaglaban ang babae sa isang mahinang kalansay at natutuwa si Rent dahil nakakita na rin siya ng tao ngunit kinakailangang pigilan ni Rent ang kanyang sarili na lapitan ng babae dahil alam niya kung gaano nakakadiri at nakakatakot ang kanyang itsura. Kapag nilapitan niya ang babae ay malamang tatakbo ito o di kaya'y susubukan siyang tapusin nito kaya nagdesisyon siyang panoorin na lang ito mula sa malayo na parang isang timang. Sinusundan lang ni Rent ang babae na parang isang stalker at pinapanood ito nang makatagpo ito ng isa pang kalansay. Alam ni Rent na naghihintay lang ang babae ng pagkakataon upang sumalakay ngunit lumalabas na hindi masyadong pinapansin ng babae ang kanyang paligid. Patunay ito ng matinding pagkakamali ng babae nang madiin siya sa pader at na-corner ng kalansay. Dahil medyo may kalakasan rin ang kalansay na ito ay hindi niya ito magawang mapabagsak at dahil wala ng pagpipilian si Rent ay agad na siyang nakisali bago pa mahuli ang lahat. Sa lakas ni Rent ay talagang hiniwan niya sa kalahati ang kalansay at dagli niyang nilapitan ang babae upang suriin ito ngunit dahil tunog at mukhang zombie pa rin ang ating bida ay natakot ang babae sa kanya. Nilinaw ni Rent na hindi siya isang kalaban sa pamamagitan ng pagbitaw niya ng kanyang espada at napagtanto ng babae na sinusubukan ng lalaki na magsalita. Pinakilala ni Rent sa babae ang kanyang sarili pati na ang pagiging adventurer niya at nagtataka ang babae kung nagbabalat kayo ba siya dahil sa kanyang itsura ngunit hindi maipaliwanag ng lalaki kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Sa sandaling ito ay nalaman ng babae na hindi siya katulad ng ibang mga halimaw at nagpasalamat ito kay Rent dahil sa pagligtas sa kanya. Tiniyak ni Rent sa babae na wala siyang balak na masama at sa katunayan ay kailangan niya ang tulong mula rito. Pumayag ang babae na tulungan siya at nagplanong bilhan siya ng damit upang makabalik siya sa nayon kung saan ibinigay ni Rent ang kanyang pera pambili. Pinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Rina, na anak ng isang kabalyero at nangako siyang gagawin niya ito bilang kabayaran sa pagligtas ni Rent sa kanyang buhay. Habang papaalis ang babae ay hindi maiwasang mapansin ni Rent kung gaano nag-iingat ang babae habang nag-uusap sila. Naisip ni Rent na baka ipapaalam ni Rina ang tungkol sa pagtatagpo nilang dalawa ngunit naniniwala rin siya na hindi siya ipagkakanulo ng isang babaeng hindi siya kilala. Nang makarating sa nayon ay agad na pumunta ang babae sa guild kung saan kinausap niya si Sheila na nag-aalala sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Rina na may itatanong siyang mahalagang bagay sa babae. Samantala sa dungeon, nakipaglaban si Rent sa iba pang slime at kanyang nakumpirmang mas lumakas nga siya kumpara noong siya ay tao pa at sa katunayan ay hindi lang siya basta lumakas kundi na igagalaw niya rin ang kanyang katawan ayon sa gusto niyang mangyari. Winasak ni Rent ang slime sa pamamagitan ng perpektong pagdurog sa core nito at napagtanto niyang mas lalo ring bumuti ang kanyang paningin. Hindi maiwasang isipin ni Rent ang kabalintunaang ito dahil nakuha niya lang ang kapangyarihang kanyang pinakaasam-asam matapos siyang maging isang ganap na gumagalaw na bangkay. Nasurpresa si Rent nang makita niyang bumalik nga si Rina sa dungeon na may dalang mga damit ngunit medyo nagulat ang babae nang sinubukan niyang ibalik kay Rent ang sukli. Humingi siya ng paumanhin kay Rent dahil hindi niyang maiwasang matakot pa rin sa lalaki ngunit tiniyak niyang masasanay rin siya sa huli. Pinuri siya ni Rent sa pagpili niya ng mga damit dahil magagawa niya ng ikubli ang kanyang buong katawan na parang isang salamangkero. Bukod sa damit ay nagdala rin ng iba pang mga gamit ang mabuting tao na ito at bukod sa mga
mga boots at gloves ay nagdala rin siya ng mga bandages. Talagang pinag-isipan ng babaeng ito ang lahat habang pinapaliwanag niyang kinailangan niyang magtanong-tanong sa mga taga-nayon kung nasaan ang shop dahil bago lang siya sa bayan. Lubos na ikinatuwa ni Rent ang ginawa ng babae sa puntong naiiyak siya ngunit di niya magawa dahil sa kawalan ng tubig sa kanyang tuyong katawan. Isinuot ni Rent ang lahat at talagang bagay na bagay sa kanya at nakakagalaw rin siya ng maayos, ngunit tila nagkamali ang babae nang ipakita niya kay Rent ang kasalukuyan nitong itsura. Sa kabutihang palad ay nagdala pala ng maskara ang babae dahil alam niya kung gaano kahirap tingnan ng mukha ni Rent at baka magdulot pa ito ng problema. Agad na dumikit sa mukha ni Rent ang maskara na tila ba gustong-gusto nitong dumikit sa mukha ni Rent ngunit nagulat siya nang mapagtantong ayaw na nitong matanggal. Parehong natakot ang dalawa sa nangyayari at naalala ng babae kung gaano kahina-hinala ang shop na kanyang pinagbilhan ng maskara. Doon siya bumili dahil sa palagay niya ay napakamura ng maskara sa halagang 3 piraso ng tanso. Ipinaliwanag niya sa lalaki na mabusisi niyang sinuri ang maskara sakaling may sumpang nakalagay ngunit wala siyang naramdamang kahit ano nang hawakan niya ito. Nakatitiyak naman si Rent na may sumpa ang maskara na gumagana lang kapag naisuot na ito ng isang tao. Nagulat si Rina nang malamang nakakagamit si Rent ng divinity at naisip niya na baka magagawa niyang sirain ang sumpa gayong mas marami na siyang divinity energy ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng enerhiya si Rent kaya humingi ng tawad ang babae. Ipinaliwanag ni Rent na tumutugon ang maskara sa kanyang divinity kaya naisip niyang mag-ipon na lang ng maraming pera at ihiling sa isang makapangyarihang klerigo na sirain ang sumpa. Sinubukan ni Rent na pakalmahin ang babae ngunit umatras siya nang maalala niyang isa nga pala siyang halimaw ngunit pinigilan siya ni Rina dahil napagtanto na ng babae na hindi masamang tao si Rent. Sinabi niyang hindi na siya natatakot ngunit nanginginig pa rin siya kaya pinayuhan siya ni Rent na hindi niya kailangang puwersahin ang kanyang sarili at magmadali at nagtungo na ang dalawa sa nayon. Habang nakasakay sa isang karwahe ay ipinaliwanag ni Rina kung bakit walang natatanggap na trabaho ang isang rookie na katulad niya sa kabisera kaya pumunta na siya sa Maal. Ikinagulat naman ni Rent nang malamang nanggaling pa pala sa pinakamalayong probinsya ang babae at ipinaliwanag ni Rina na nais niyang libutin ang mundo at layunin niyang maging malakas at maging isang ganap na adventurer sa lalong madaling panahon. Inimungkahi naman ni Rent na mas mabuti para sa isang adventurer na maging isang duwag kagaya niya sa kadahilan ng iisang buhay lang mayroon ang bawat isa. Nang makarating na ang dalawa sa Maalt ay ipinahiwatig ni Rina na maraming nakakakilala kay Rent sa lugar kaya siguradong magkakaroon sila ng problema kapag ipinakita niya ang kanyang ID. Dahil dito ay nagdesisyon sila na pumasok sa kabilang entrance at nagpasalamat si Rent sa bago niyang kaibigan dahil sa malaking tulong na ginawa nito. Iginiit naman ni Rina na wala lang ito para sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Rent sa babae na isa siyang halimaw at kung tutulungan niya siyang makapasok sa nayon ay baka mapahamak siya. Maaaring tanggalan siya ng lisensya ng pagiging adventurer at ayaw ni Rent na makapagdulot ng ganong problema sa babae. Ngunit determinado si Rina na tulungan si Rent at sinabi na kung hindi dahil sa kanya ay hindi sana siya buhay ngayon kaya balewala sa kanya na isugal ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Sa kabilang entrance ay nakumpirma ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga adventurer subalit isang gwardya ang nakapansin sa kakaibang itsura ni Rent. Naging tensyonado ang sitwasyon nang hilingin ng dalawang gwardya na makita ang mukha ni Rent at agad ipinaliwanag ni Rina sa dalawa na may sumpa ang maskara ni Rent at hindi ito maaaring tanggalin. Dagdag pa ng babae, lubhang sinalakay si Rent ng isang halimaw kaya garagal ang kanyang boses at ipinakita ni Rent ang kanyang disfigured na tenga bilang patunay. Sinabi ni Rina sa dalawa na binili ng lalaki ang maskara upang ikubli ang kanyang kahindik-hindik na itsura ngunit may sumpa pala ang maskara. Nakaramdam ng labis na awa ang mga gwardya dahil sa kamalasan ni Rent kung saan hinayaan ng lalaki na hilahin nila ang kanyang maskara. Nalaman ng gwardya na nagsasabi nga ng totoo si Rent nang bigo siyang matanggal ang maskara kaya agad niyang pinapasok si Rent. Pinasalamatan ni Rent si Rina dahil tagumpay ang ginawa nitong palusot ngunit muling sinabi ng babae na bahagi lamang iyon ng kanyang pasasalamat kay Rent at pagkatapos ay bigla na lamang naglaho si Rent na parang bula. Parang gago na pinapanood ni Rent ang babae habang desperado siyang hinahanap nito at iniisip kung gaano kabait si Rina. Kahit nagsusuot ito ng mga mumurahing equipment ay halatang inaalagaan niya ang mga ito ng maayos. Nakatitiyak si Rent na magiging isang napakagaling na adventurer ang babae balang araw. Dagdag pa ng ating bida, lahat ng kakilala niyang may talento gaya ng babae ay iniwanan rin siya sa huli kaya kinakailangan niyang pabayaan sa ngayon ang babae at nangako siya kapag mukha na siyang tao ay personal siyang hihingi ng tawad kay Rina. Pagkatapos ay nalaman natin kung bakit kinailangang iwan ni Rent si Rina dahil pupuntahan pala niya ang isang maaasahang tao, isang taong may karanasan at mapagkakatiwalaan sa kanyang mga sikreto. Pagkapasok ni Rent sa bahay ay nakita niya si Lorraine na natutulog. Sinubukan niya itong gisingin gamit ang kanyang garagal na boses ngunit inaantok pa ang babae. Nang magbanta si Rent na maghuhulog siya ng libro sa ulo ni Lorraine ay agad na pagtanto ng babae kung
sino siya. Nasorpresa si Lorraine nang makita niya si Rent na nakabalot ang buong katawan. Walang kaabog-abog na ipinakita ni Rent ang tila nabubulok niyang braso na ikinabigla ng babae. Ipinaliwanag ni Lorraine na sa buong taon ng kanyang pagiging mananaliksik ay wala pa siyang narinig na sino mang kinain ng isang dragon at naging undead. Si Lorraine ay may pagdududa sa kwento ng lalaki, ngunit kung isasaalang-alang kung gaano nakakadiri ang hitsura ng katawan nito ay naisip ng babae na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanya. Namangha si Rent sa pagiging kalmado ng babae, ngunit dapat na itong asahan mula sa isang genius na iskolar. Ngunit masyadong halata na hindi tinitingnan ng babae si Rent bilang kanyang kaibigan kundi ay isang subject lamang para sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos ay ginulat ni Lorraine ang lalaki nang magtanong ang babae kung siya ba talaga si Rent ngayong undead na siya. Ipinaliwanag ni Rent na nakatitiyak siyang nasa kanya pa ang mga alaala at isip ni Rent, ngunit tiyak na namatay na ang kanyang katawan. Gayunpaman, kung ang kasalukuyang siya at ang dating siya ay iisang tao pa, iyon ay hindi niya alam. Isinasantabi ang imposibleng tanong na ito, ipinaliwanag ni Rent na gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pagiging isang adventurer. Maaaring nagmukhang nabubulok na bangkay na ang kanyang katawan, ngunit desidido pa rin siyang maging mithril class kahit anong mangyari. Matalino si Lorraine at alam niyang gusto ni Rent na tanggapin niya ang mga trabaho na para sa lalaki dahil hindi na siya makakapunta sa guild sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi rin siya makakapunta sa kanyang inuupahan, kaya nag-alok ang babae na makitira si Rent sa kanyang bahay at bilang kabayaran ay tulungan siya nito sa kanyang pananaliksik. Siya ay magiging lubos na mahalaga dahil walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ang isang halimaw na maaaring gumamit ng existential evolution. Pumayag naman si Rent sa kondisyon na hindi niya siya tatangkaing pagpipirasuhin. Sa sumunod na araw, imbes na dumaan sa guild ay direktang binayaran ni Lorraine si Rent para sa mga nakuha nitong magic stones at slime go sa dungeon. Nadamihan si Rent sa binayad ng babae, ngunit ito ay dahil laging maganda ang kalidad ng mga materyales na kanyang dinadala. Nagpa siya si Rent na magpunta sa isang panday at masaya siya dahil maraming pera ang kanyang bulsa, ngunit naglaho ang kasiyahang ito nang mapansin niyang tila natatakot sa kanya ang mga tao sa paligid. Sa loob ng weapon shop, sinabi ni Rent na gusto niyang ipaayos ang kanyang espada at nang makita ng babae na puro pingas ito ay nalaman niyang gumagamit si Rent ng magic o spirit energy. Ngunit nagulat ang babae nang aminin ni Rent na nakakagamit rin siya ng divinity energy. Ipinaliwanag ng babae na napakabihira lamang makagamit ng tatlong kapangyarihan at inaming si Rent ang pangalawang tao na may ganong katangian ang bumisita sa kanilang shop. Nais ni Rent na panatilihin itong sikreto at sumang-ayon naman ang babae sapagkat bahagi ito ng kanilang trabaho. Sinabi ng babae sa ating bida na ang asawang panday niya na ang bahala sa espada, subalit aabutin ito ng ilang araw bago maayos ang kanyang espada. Samantala, patuloy ang pagsasaliksik ni Lorraine upang mabigyan ng kasagutan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Ayon sa babae, may ilang mga kilalang kaso tungkol sa mga halimaw na ginawang mas mababang uri na undead ang mga tao, ngunit sa mga kasong iyon ang mga biktima ay hindi lamang nawala ang kanilang mga personalidad, nawalan din sila ng anumang uri ng emosyon. Ngunit sa kaso ni Rent ay lubhang napaka-espesyal kung saan nakatitiyak ang babae na hindi malayong magkaiba na ang dating Rent sa kasalukuyang Rent. Malapit pa naman sila sa isa't isa at para sa babae ay si Rent pa rin ito na kanyang kaibigan kahit na anong mangyari rito. Dahil dito ay naalala ng babae ang pagkikita nila ni Rent sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Lorraine kung gaano nakakabagot ang mundo para sa kanya noong kabataan niya, kahit ang pagiging silver rank at great doctor na titulo ay walang halaga para sa kanya. Umalis siya sa kanilang bayan at palihim siyang nagpunta sa isang malayong bansa dahil lang sa wala siyang maisip na magandang gawin. Hanggang isang araw ay hiniling sa kanya na isama ang isang baguhan na nagngangalang Rent sa lahat ng kanyang paglalakbay. Sa simula ay parang engot ang tingin niya sa rookie kaya tagabitbit lang ito ng kanyang bagahe. Ngunit nagbago ang tingin niya rito nang salakayin sila ng isang goblin at inutos ni Rent sa kanya na gamitin ang isang tiyak na spell kung saan madali nila itong natalo. Nagulat rin siya nang malaman na marami palang alam si Rent tungkol sa mga halaman, at malawak rin ang kaalaman ng lalaki tungkol sa kagubatan kaya siya na ang nagpaturo dito. Pumayag naman si Rent at doon na nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa loob ng 10 taon ay araw-araw na nagsusumikap si Rent upang maging isang mithril class at nanatili naman si Lorraine sa tabi ng lalaki habang ginagawa ang kanyang hilig sa pagsasaliksik. Samantala sa weapon shop, pinasalamatan ni Rent ang panday na nagngangalang Cloak nang binigyan siya nito ng pansamantalang espada na nakakagamit pareho ng magic at spirit energy.
Dahil alam ni Clope ang tunay na pagkakakilanlan ni Rent ay nakatitiyak siyang nasasangkot ang lalaki sa isang malaking gusot at nagtataka ang babae kung bakit di na lang ito humingi ng tulong sa kanila. Ngunit sinabi ng panday na ayaw ni Rent na makapagdulot ng problema sa ibang tao kaya sinusubukan nitong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kalaunan, nagluto si Lorraine ng masasarap na pagkain ngunit hindi kumain si Rent dahil hindi siya natatakam sa mga pagkaing nasa mesa. Nakatitiyak naman si Lorraine na natatangi si Rent kumpara sa ibang ghoul at malamang may kinalaman ito sa kakayahan niyang mag-existential evolve at nagtataka ang babae kung magiging ano kaya si Rent sa susunod nitong pag-evolve subalit walang ideya ang lalaki. Nais ni Rent na manatiling malapit palagi sa isang tao habang nakikipaglaban hanggat maaari dahil sa tingin niya ay ito ang unang hakbang upang magpatuloy siya sa kanyang pagsulong. Ibig sabihin lang nito ay kailangan niyang bumalik sa labyrinth upang makipaglaban sa mga halimaw at magpalakas. Sa loob ng dungeon, isang lalaki ang lubhang kinawawa ng isang slime at dumating naman si Rent sa tamang oras para iligtas siya. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya dahil nabuhay siya na galos lamang sa balikat ang kanyang natanggap. Umalis kaagad si Rent at iniisip na dapat magiging responsable ang mga adventurer sa kanilang sarili dahil walang sino man ang obligadong tumulong sa kanila at kung sila ay mapaslang ay kasalanan na nila ito. Sa mga bihirang pagkakataon, may mga masasamang tao na magkukunwaring nangangailangan ng tulong upang pagnakawan ang mga adventurer na lalapit para tulungan sila. Ngunit sa kabila ng pananaw niyang ito ay sinusubukan pa rin ni Rent na tumulong sa kanyang kapwa hanggat maaari. At dahil alam ng lalaking adventurer na malakas si Rent ay nakiusap siya rito na payagan siyang sumali sa kanyang partido habang pinapaliwanag niyang kakarehistro niya lang bilang adventurer ngunit isa talaga siyang chef. Nagmamay-ari siya ng isang restaurant ngunit lugmok siya sa utang at kinakailangan niyang magbayad ng 15 piraso ng mga ginto sa susunod na linggo. Bilang isang baguhan at desperadong adventurer ay handa niya namang gawin ang lahat upang makasali sa isang partido subalit walang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon kaya mag-isa na lang siyang nagpunta sa mapanganib na dungeon. Ngunit sa kabila ng pakikiusap ng lalaki ay tinanggihan pa rin siya ni Rent at habang papaalis na ang ating bida ay kanyang napagtanto na masyado yata siya naging malupit sa lalaki kaya pumayag na siyang sumama ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na maaasahan niya siya ngunit tinitigan lang ni Rent ang sugat nito sa balikat habang iniisip ang kinakatakutan niya na baka mawala siya sa kanyang sarili at makagawa ng hindi maganda. Pagkatapos ay dinala ni Rent ang lalaki sa sikretong lagusan kung saan siya naging undead ngunit nadismaya siya dahil wala na doon ang halimaw. Mas lalo pa siyang nadismaya nang wala silang matagpuan na magic item sa lugar ngunit nakakita naman sila ng isa pang sikretong lagusan. Iniisip ng hindi kilalang side character na ito na maaari silang makatanggap ng gantimpala sa pamamagitan ng pag-uulat ng lahat ng ito sa guild, ngunit agad rin siyang umurong at iginiit na baka aangkinin lang ni Rent ang lahat ng papuri. Ipinaliwanag ni Rent na wala siyang interes sa mga ito at sinabi sa lalaki na maaari niyang sabihin sa lahat na siya ang nakatuklas ng mga ito. Habang dumadaan sila sa lagusan ay nakakita sila ng isang bakanting silid kaya naisip ng manong na magpatuloy sa paghahanap ng ilang kayamanan. Maya-maya lang ay may lumitaw na magic circle sa sahig kaya sinubukan ni Rent na pigilan ang lalaki na maapakan ito. Subalit biglang nagkaroon ng kumpiyansa ang engot na lalaki at sinabi niya pa kay Rent na ayos lang dahil wala namang halimaw sa paligid kung saan naging malinaw kay Rent na hindi nakikita ng lalaki ang magic circle ngunit huli na ang lahat dahil na-teleport na ang tukmol sa ibang lugar. Imposibleng malaman kung saan napupunta ang mga taong nakatapak sa mahiwagang circle ngunit kadalasan ay napapadpad sila sa isang palapag na puno ng mga halimaw o isang lugar na may nakamamatay na mga bitag. Ang magandang gawin ay pabayaan na lang ang engot na lalaki ngunit naisip ni Rent na kapag ginawa niya ito ay para lang siyang isang tunay na halimaw kaya nagpasya siyang sundan ito kung saan dumaan siya sa teleportation circle. Doon ay nakita niya ang walang malay na lalaki pati na ang isang higanting kalansay kung saan napagtanto ni Rent na isa pala itong boss room at naghanda siya upang labanan ang dambuhalang halimaw. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!